kasama yung tatling hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din. Ang tingnan natin yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report? In the history of the Senate, karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya ang mga tao, they're agitated, they're frustrated. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Nilang ninakaw, nilimas ang kaban ng bayan. Sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatangu-tangu lang. So when can Good evening. Welcome to the big story. Firstly, did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee, where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country, which started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatangu-tangu lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi ang mga tao, they're agitated. They're frustrated. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Nilang ninakaw, nilimas ang kaban ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report? In the history of the Senate, karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Okay, pero all right. Now, Senator Ping says it belongs in the trash can. Sa kanya, if it belongs to the trash can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatling hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din. Pati yung kanyang dalawang privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun. Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo, baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective. Hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa.
Congressman Marcoleta, no sa huling Senator. sorry. Di ako sanay. Senator Marcoleta, before the last Blue Ribbon Committee hearing, nag-arrange nga si Senator Ping Lacson na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, and the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Ikaw, kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, siya sumasagot, what will you feel? Well, in the same vein, Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discayas. Like what? Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yon para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkanong i-restitute ng mga Diskaya? Alam mo, yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yun eh. Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, ito muna kukunan ng restitution. Sino magkukumpute? Magkano? Baka pagmula ng corruption yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung wala sa batas, bakit nyo pinapalitan? Hindi ba... Parang sila pa ang ninanakawan. Ano naman ang inyong pananaw doon? Sarili niyang opinion yun eh. Yun ang pakiramdam niya eh. Di ba? Pinapihan ko ba siya doon? Hindi, ang gusto ko naman po. Paano ko nag-aabogado sa kanya? Paano ko nag-aabogado in the same manner na kapag ako nagtatanong, siya ang sumasagot. Ginawa ko ba yung kay Diskaya? Ay, kay Guteza? Nung tinatanong pa si Guteza, ako sumasagot. Nung si Guteza ba ihayag ko doon, ipresenta ko? Wala ba siyang sworn statement? Meron. Tinakpan ko ba yung mukha niya? Hindi. Bakit yung dalawang babae tinakpan ang mukha? Bakit hindi kami binigyan ng sworn statement? Ano ngayon itatanong ko sa kanya? Walang sworn statement? Senator, syempre, bago ito, kayo pa po yung chairman ng BRC, binabati ko sa rin po ng mga tao, allegedly yung asawa niyo daw may koneksyon sa mga Diskaya. For once and for all, do you want to lay that to rest? Naipaliwanag ko na yun, di ba? It proceeded from an ignorant question. Naipaliwanag ko na yun. Okay. So... Yun ba yung issue natin dito? Hindi po. Our other, marami po kaming katanungan kung mamarapatin po ninyo. Okay lang. Yung relasyon po ng minority at majority sa Senado ay mukhang talagang hindi na maayos. Ano po ang masasabi ninyo? Paano po ba maisasaayos ang relationship between the minority and the majority? Sa akin palagay, madali naman yun eh. Pagkaintindihan lamang kami kung saan patungo ba, ano ba yung direksyon ng pagdinig na yan. Hindi ba pinag-uusapan natin, makita natin ang utak? Tingnan mo yung sinabi ni Senator Lacson. Doon sa kanyang opening statement, last January 19, noong Lunes, let me emphasize one point, sabi niya. We always go where the evidence leads us. Ang daming niyang binanggit. Number one, halimbawa, noong plenary debate ng budget, panahon ng DBCC, nandun sila. Doon niya din-disclose yung 8 billion pesos in connection with the disclosure of Saldico na mayroong 100 billion allegedly na pinalagay ni President Marcos sa net. Kinounter niya yon. Siyang nag-conclude, hindi totoo yan. Sabi niya, actually, kanya ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Adrian Bersamin. Paano niya na-conclude yun with certainty? Hindi man lang namin nakausap si Adrian Bersamin, hindi man lang niya pinatawag doon. Si Trigib nandoon. Nandoon si Bernardo. Hindi naman niya pinagharap. Meron general denial si Trigib. Bakit natin busisiin? Akala ko ba, we should always go where the evidence leads us. Nandun na yung dalawa eh.
Dahil pa merong general denial si Trikip, gano'n na lang. Sinabi niya, sabi pa ni Senator Kiko, ibig mo sabihin, nagsisinungaling at sinungaling si Jose Bernardo. Yes, sir, sabi niya. Ba't hindi kumiko si Bernardo? Papayag ba kayo ng kinuha nilang state witness? Sinungaling? Ba't di sila kumiko? Tapos sinabi pa ni Senator Lacson, mahirap pabulaanan sinabi ni Bernardo kasi yung 2.8 billion nasa GAA. Kinuha saan program fund. So ang liwanag dito, ba't hindi tayo doon pumunta? Bakit ang pinag-uusapan natin dalawang babae na nakatakipang muka? Nasa rules ba namin yung nakatakipang muka? Wala. Pero pag kami ang gagawa, wala raw sa rules. Pag sila pwede, kahit wala sa rules, okay lang. Can you see the difference? So, Senator, we do understand the public is really impatient. Gusto nyong magbigay ng inyong report. In the end po ba nakikita ninyo that the blame should be at the doorstep of Malacanang? Sabi nga niya, we always go where the evidence is. Gusto kong malaman kung talagang doon maglilid. Siya yung chairman eh. Gusto ko doon niya kami dalhin kung saan man yun. Hindi sa akin manggagaling yun. Okay, and balikan ko lang quickly no, yung majority and minority relationships within the Senate, Senator. Yung minority report kasi was signed by 6 out of 9 members. We know na indisposed po at unavailable si Senator Bato. Pero may reason po ba kung bakit hindi 8 ang pumirma nito? Hindi pumirma nga si Senador Bato. 6 out of 9 ang pumirma. Ang hindi lang nakapirma, si Senator Alan, may sakit siya nung araw na yon. Si Senator Cheese, hindi kasi siya member ng Blue Ribbon. Si Senator Joel naman, sabi niya, bro, pinababasa ko, pinariripaso ko muna sa mga mukhang magtatagal, sabi niya. Napag-usapan na namin, total 6 na yung pumirma, binigyan namin ng kopya ang opisina ng ating Pangulo ng Senado. Iyon ang dahilan kung doon namin binigay. Hindi sa Blue Ribbon. Ayaw namin mangbastos. Binigay ko na lang namin sa opisina ng Senate President thinking na ang Senate President pwede nilang pag-usapan kahit privately. Ang plano namin doon, makita man lang nila. Diba? Kaya lang, yung media naman na kinausap namin noon, nung una kong ibigyan ng kopya sa... Akala ko naman, kahit pa paano, ilalabas nila yon para makatulong man lang. Agitated ang tao, kagaya mo sabi mo, frustrated, nagagalit na. Hindi pa pala kami magtatawag ng press con sa Senate, hindi man lang pipikapin. December 10 pa, ma'am, nung ibigay namin sa opisina ni Senator Tito Soto. And having said that, Senator, may posibilidad ba na mag-iba yung mga grouping sa Senado? What I mean is that leadership change is their talk of that. Kasi napaka-slim no, nung majority right now. So, yung minority is actually in the position. So, kung may unsatisfied members of the majority, may ganun po ba? Ay, hindi ko na wala akong tinitingnan na ganung anggulo. Hindi 'yun ang aking priority. Ang priority ko matapos natin ito kahit papaano mabigyan natin ng paliwanag ang taong bayan na ito ang pinaka-importante. Kahit sino pang mamuno doon, kahit sino pang maging pinuno, ay sa amin ang importante mapagsilbihan natin ang mamamayan. Pero doon po sa minority report, wala pong you were silent. Siyempre kabahagi ng minority ang ilang senador na involved or tagged, could be involved in the flood control scandal. Pero parang napawalang sala sila. Or at least hindi nyo nabanggit yung mga senador po, like Senator Cheese Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jingo. Kung binasa po ninyo hanggang sa kaduluduluhan yung minority report, sinasabi namin dito na meron kaming parang misgiving sapagkat nung mabanggit ang mga pangalan ng 3 senador na involving ng minority, nag-intervene na po roon ang Secretary of Justice. Maalala ninyo, mga resource persons namin ito eh. Biglang darating ang Secretary of Justice, makikialam doon
kukunin niya, dadalhin sa NBI, pagbalik niya, meron siyang supplemental affidavit. Katulad ni Bernardo halimbawa, meron siyang unang affidavit, saka kukuha niya, saka dadala sa NBI, akalain niyo, nakagawa ng dalawang supplemental affidavit nang wala kaming kinalaman. Yung matrabaho pa namin yun. Doon lang nabanggit ang mga pangalan. Pinalagay namin doon na meron kaming misgivings dito. Kaya namin, kahit na nabanggit ang pangalan, sana hindi ganito ang paraan, sabi namin. Because this is purely legislative investigation. It is an investigation in aid of legislation. Hindi ito police investigation. Ang ginagawa nila, mapapalitan yung unang affidavit ng isang supplemental affidavit, another supplemental affidavit, wala kaming kinalaman. Hindi namin alam kung ano nangyayari. This should not have been happening. Ang tanong kanina kung magkakaayos kami, madali kami magkaayos nito kung mag-iisa ang direksyon namin, kung para sa tao kami. Senator, parang correct me if I'm wrong, na ang impression ko ay para bang niluluto? Ganun po ba ang implication ng sinasabi ninyo? Wala kaming sinasabing ganon. Ang gusto lang namin sabihin, kung talagang we will always go where the evidence leads us, yun ang panatilihin namin. Palaging ganon ang parameter. Kung may ebidensya, yun ang puntahan. Bakit yung sinasabi nilang 8 billion na binibigay ni Bernardo kay Trigib, at si Trigib naman binibigay niya kay Adrian, bakit hindi ito isuyurin natin? Bakit yung sinabi ni Senator Lacson na makita niya yung Cabral file, at least 5 secretaries and an undersecretary were recipients of allocables at June in the Cabral files. Ba't hindi niya ipatawag yung 5 secretaries? Hindi ba dapat ganito yung gawin natin? Yung Tamarin Street, sa South Ports, binanggit ng dalawang nakamaskarang dalawang binibini. Ang pakay lang pala ituro si Diskaya na siya nagpapaalis sa kanila. Yun lang pala yun ba yung pag-uusapan natin? And why did they concentrate on the problem of coordinate? Alam mo, nung ako yung chairman pa, kung di ako nagkakamali, the first or second hearing pa lang, sinabi ko na puro mali ang coordinates nito. Ngayon, siguro kalahati nung hearing, yung ang pinag-usapan nila, they confirm that the coordinates are really wrong. Sinabi ko na ito September pa uulitin na namin yun? Yung ba yung gustong marinig ng tao? Ang gustong marinig ng tao, hindi mga wrong coordinates, sinabi ko na yun Ang gustong makita ng tao, sino ba may utak nito? Nilimas na ang kaban ng bayan, hindi ba importante sa atin yun?